Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Ito ho yung sinasabi ni Pangulong Duterte, mga kababayan. Meron isang presidente na talagang bangag. Bangag. Ayaw niya ito po yung patunay na ayaw niya kasing magpa-hair follicle test. Doon pa lang ho, tumatanggi na siya. Paano po natin siya mapagkakatiwalaan? Dapat patunayan niya na talagang hindi siya bangag, di ba? Yun po yun eh. Tapos, hindi naman buwang, pero yung bisyo niya ng droga, long term po yan. Yun po yung sinasabi niya. Kasi nga, hindi mo basta-basta may iwasan kaagad at may hinto. Dahil kung talagang bangag ka, tuloy-tuloy yan hanggang sa pagtanda mo. Ito pa yung sinabi niya, maging ulol si Marcos. Kapag magiging ulol siya, dahil ito nga, patuloy niyang paggagamit ng heroin. Diba? Nung pagsisinghot niya palagi. Yun, magiging long term yan, magiging ulol ka. Dahil magiging bangag ka talaga. Dahil nga yung sinasabi niya na bangag, dahil nga patuloy kang gumagamit. Yun. Aabot pa siguro siya ng 80 hanggang 80 anyos. 80, good luck na lang kung aabot siya ng hanggang 80, di ba? Kasi nga, ito, yung mga taong makikita nyo naman, mga gumagamit yan na sumisinghot, hindi ho maabot ng mga ganyang edad na. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Talaga hindi ka nagagalaw kasi baldado ka na. Dahil yung inabuso mo na yung katawan mo. Di ba? Dahil sa pagsisinghot mo, dahil sa bangag ka na, di ba? Yun. So, bago po natin panoorin ang buong video, mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa news update sa ating bansa. Okay po? Kasi tuloy na po natin. Para sa mga nabudol, nais kong ihatid sa inyo ang dati nating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Ang dami hong nakamiss kay Pangulong Duterte. Yun nga, I love you, Tay, I love you, Tay. Yan po ang sinisigaw nila, yung mga Duterte supporter. So marami hong nakamiss sa kanya. So kayo rin ho ba, na-miss nyo ho si Pangulong Duterte? Alam mo, may sarili akong subject matters sa isip ko papunta dito. Problema, I just been handed baka ito at yung plataforma
dito na lang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao, sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Alam mo, I would like to I do not want to criticize anybody. But you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, ay yung solusyon, mahina ang dating. That is why Hello. Ano nangyari? Excuse me. Sinabotahe na ho. Sinabotahe. Check. Sinabotahe ho ng kabila. Yan, tuloy ho tayo. alam natin yung issues hindi na natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa kayo. Basta dito, ang gusto ata ang plataforma na sasabihin Nakasan niyo po, Tatay Digong, para marinig ho ng taong bayan itong mga issue na nangyayari dito sa ating bansa. kalimutan ko ito nung well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas. O, kagaya ho ng bigas, mga kababayan, pinangako na 20 pesos daw magiging 20 pesos. Pero hanggang ngayon, ano nangyari? Umabot na ho ng 60 plus. Eh anong nangyayari? So, pag nangako ka, sana, sa mga tao, at least, matupad mo rin. Kaya abutin ng mga mamamayan yung presyo. Kahit sabihin mo na at least 30 lang, mga ganun, pwede na. At least, tinatry mo yung yung pangako mo sa mga tao, di ba? Eh hindi hoy, ano nangyayari? Lahat ho nagtataasan ng mga presyo. Yan po ang nangyayari ngayon. Di ba ho? Kaya marami hong hindi na nakaka-afford ng mga pagkain. Di ba ho? At nagtitipid ho dahil sa sobrang taas ng presyo ng mga bilihin. Yan, sige, tuloy po natin, Tatay Digong. Which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino.
nakuha yung pinaka, either is subsidized o ano, whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. Yeah, yun nga mga kababayan. So, solid ano po tayo, solid Duterte, PDP laban, yan po ang iboto natin. Sila na ho yung pag-asa natin para at least po makatulong sa bayan natin. Dahil nga kaya po ini-endorso ni Pangulong Duterte itong mga PDP laban na slate niya para nga makatulong sa ating mga mamamayan at sa ating bansa. At hindi ho tayo magpapabudol muli sa mga pinaggagawa ng administrasyon. It's either you import and go down or whatever. But you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be palagay na natin hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Yan po ang pinaka-importante ho. Siyempre, yung presyo ng pagkain dahil kailangan abot kaya ng mga mamamayan. Ayan ho dapat ang inuuna niya. So ano hong inuuna niya? May mga May mga inuuna ba siya? Mga proyekto na gawa? Wala. Wala ho, di ba? Ang inuuna nila yung pagbubulsa. Ayun ang problema sa kanila, di ba ho? So, nakikita ho ng mamamayang Pilipino yan. Sabihin nyo sa akin kung ramdam nyo talaga ang ekonomiya natin na nasa maayos. Yung sinasabi nila. Pero ang tunay po na nangyayari ngayon ay yun nga, doon pa lang mataas ang presyo, mataas ang mga bilihin. Yun po ang totoo. Nang nangyayari talaga ay marami hong naghihirap at mahirap po yung ekonomiya natin. Yun po yung totoo. Basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng
bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon. Noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. So, yun din po ang problema. Marami yung Pilipino na walang trabaho hanggang sa ngayon. At dumadami nga ho na walang trabaho. Yun ang isa pa rin sa pangalawang problema ho natin. Na kaya ho ito yung problema rin na kinakaharap ng ating mamamayan dahil na nagugutom. Gusto nila, ayaw nila magtrabaho. So umaasa na lang ho na dito sa ayuda-ayuda na ginagawa ng gobyerno. Mabubuhay ho ba tayo sa ayuda-ayuda? Siyempre ho, kailangan ho natin ng trabaho at hindi ho umaasa sa gobyerno. Yun ho ang kailangan natin. Trabaho para sa pantustos natin sa araw-araw. Di ba ho? Yan ang kailangan. Yan din ang importante natin. Importante para sa atin. Di ba ho? Yan din ang pangalawang problema sa ating bansa. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad na walang takot, nakakapagpasyal ka baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Isa pa ho yan ang problema ho. Yung mga krimen na nangyayari sa araw-araw, dumadami na rin ho dahil nga sa kapabayaan ng seguridad. Etong panahon po ni Pangulong Duterte, pag kahit gabihin ho kayo, alam nyo na safe kayo na naglalakad, di ba ho? Noong panahon ho niya, dahil nga pag takot ho yung mga yung mga kidnapper na mga yan, mga masasamang loob na gumawa ng mali nga dahil nga alam nila kung saan sila pupulutin. Ganun ho yun dahil yung mga tao nun, yung mga masasamang loob, takot ho gumawa ng krimen noon ng panahon ni Pangulong Duterte. Yun ho, nabawasan ho yun dahil feeling safe ho talaga kayo. Lalo na ho din hanggang ngayon sa Davao, pag pumunta ho kayo, safe na safe ho kayo. Dahil ito nga yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Davao at ginawa sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Di ba ho? Yung buong mundo, buong Pilipinas. At na ano niya ho yun, na matakot itong mga tulunggis na itong mga kriminal na to na gumawa ng masama. Yun po. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang
sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo, kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa ut-ut ako, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo ano sila? Kasi nga ho si Bangag humihit-hit ho. So wala akong pakialam na ngayon. Bumabalik na naman ho yung ito nga, mga nahuhuli. Marami na naman nahuhuli ngayon ng mga droga. So ibig sabihin ho, nagsisibalikan na naman ho sila. Dahil nga ito, napapabayaan na naman. Dahil nga parang lumuwag na naman ho. So, kasi nga, wala akong ginagawa yung bangag natin, nakaupo lang, parang hindi ho seryoso sa kanyang panunungkulan. Dito ho natin nalalaman na kaya ho dumadami na naman ng krimen dahil sa pagbabalik naman nitong mga durugistang to. Kaya ito ho yung dahilan, kaya nagiging magulo na naman ang ating kapaligiran dahil nga ito nagsisibalikan at wala akong takot itong mga taong ito. Hindi ho kagaya nun ni Pangulong Duterte, talagang pag gumawa ka ng ganito, alam mo kung saan ka talaga dadalhin. Because of the incongruity. Hindi magkasya Meron isang presidente na talagang bangag. Ito na ho yung pinaka-highlights niya na sinasabi niya. Pakinggan niyo ho maigi patungkol nga dito kay Bangag. Ayun na, sinabihan na meron talaga isang presidente na bangag talaga. Yun, dahil nakikita naman ho natin sa kanya yung ayaw niya pagtanggi ng hair follicle test na para mapatunayan talaga na hindi talaga siya bangag, di ba ho? Yun lang ho kailangan ho niya patunayan yun para malaman ng mamayang Pilipino na hindi ho totoo yun na inaano sa kanya, binibintang sa kanya. Yun lang po yun. Gawin mo yun, pag nagawa mo yun, at yun ay totoo na talagang hindi ka bangag, doon kami ho sa iyo. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw.
Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Yeah, pinopoint out nga niya na itong mga Duterte talaga is, yun lang ho talaga, gusto nila ho na hindi na ho makapagtakbo at para magawa ho nila yung mga gusto nilang gawin, itong patuloy na korupsyon dito sa gobyerno na hindi naman lang nila mapatunayan at na talagang ilabas yung totoong itong Vicecam report na wala silang masabi kung bakit nga blanco itong mga to. Yun lang ho yun eh. Yun yung pinaka-problema ho natin eh. Di ba ho? Kailangan, isa rin ho yan sa kailangan niyang patunayan na wala hong nangyayaring korupsyon. Yun ho yun. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, yun po mga kababayan, ito po yung rally nila Pangulong Duterte. Ito ay ginanap dun sa San Juan. Suportahan po natin yung PDP laban para yung mga senador na to na inendorso niya, suportahan po natin at iboto po natin ng straight para ho makatulong ho sa ating bansa. Kasi ho, para ito masolusyonan itong mga, at least masolusyonan itong mga problema natin sa bansa natin, kagaya ng problema sa presyo ng mga bilihin, pagtaas, yung krimen, yan naman yung droga, at tapos bumabalik na naman yung mga droga, drogista na yan, at syempre yung kailangan din natin na mabigyan ng mga trabaho
yung mga walang trabahong mga Pilipino. So, ito po mga kababayan, ano po masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lang po sa ating YouTube channel at mag-subscribe po, like and share. Maraming salamat po.